Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na po, makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Queenie Rivera mula naman sa Chicago, USA. Para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Queenie, magandang umaga sa iyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Wala umanong dapat ipag-alala sa kalusugan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa International Criminal Court sa the Netherlands. Ito ang naging pahayag ng Malacanang. Base na rin umano sa narinig nilang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sa ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Para sa akin lang ha, he looks good na payat siya kesa sa yung ano siya, malaki ang tiyan, tapos parang unhealthy tingnan at mukhang nakakatakot para sa kanyang heart. So, I like him this way, medyo slim. Hataw Balita ngayon. Samantala, magdideploy ang Philippine National Police ng nasa 12,000 mga polis para sa ika-4 na State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, pinulong na ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pamunuan ng National Capital Region Police Office at ang 5 District Director ng NCR kaugnay ng deployment ng mga tauhan. Muling i-activate ng Task Force Manila Shield para magbantay sa mga border papasok sa Metro Manila. Makikipagpulong na rin anya ang PNP Sergeant at Arms ng House of Representatives para sa security protocol sa loob ng at labas ng Kamara. Ipatutupad naman ng PNP ang no permit, no rally policy. Normally po sir, yan po naman ang ating ini-implement na no permit, no rally dahil may Freedom Park naman po, nandiyan po yung Quezon City Circle, but normally alam po natin yan na yung mga particularly yung mga anti-government rallies po ang normally ang kanila pong assembly area, it's either the UP Diliman or doon po sa may COA area and then magma-march off po sila, but definitely katulad po nung ginagawa natin na normally ay hanggang doon lamang po sila sa Tandansora papayagan po na probably magsagawa po ng kanilang programa. Hataw Balita ngayon. Maaring umabot sa 15 o 16 na mga senador ang pabor para maging Senate President ulit. Sa 20th Congress, si Senator Francis C. Escudero ayon kay Senator J.V. Ejercito. Bagaman hindi pa matiyak ni Senator Ejercito ang bilang, pero posibleng umabot na nga ang supermajority na pabor sa liderato ng Senate President Escudero. Paliwanag ng mambabatas, buwan pa lamang ng Hunyo, nagsimula na silang papirmahin sa isang resolusyon, bagamat hindi na nito kinumpirma kung sino ang lumapit sa kanya. Lalabasan niya ang naturang resolusyon kapag nagbukas na ang sesyon ng Kongreso sa July 28. Definitely more than 13, baka 15 or 16. Ang estimate ko lang. I don't have any idea. But Hataw Balita ngayon. Kinundi na naman ng mga kongresista ang pagtawag ng witch hunt sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na sabihin ni Senator Juan Miguel Zubiri na isang witch hunt ang impeachment case. Maging ang palasyo naglabas na rin ng pahayag kaugnay sa issue.
It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality. That's a very unfortunate comment. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Hataw Balita Ngayon. Natukoy na ng Department of Justice ang sinasabing may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake kung saan dinadala umano ang mga sabongero bago patayin. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, mayroon pa silang hinihintay na ibang detalye para sa gagawing exploratory dive sa Taal Lake. Kinakailangan pang maipamapa at ma-schedule ang mga gagamitin equipment mula naman sa Japanese government. Bukod sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, sinabi ni Secretary Remulla na tutulong din ang Mines and Geosciences Bureau o MGB gamit ang kanilang sonar equipment sa paghahanap sa mga sabongero. Involved lang sa subcontracting ng disposition ng persons to be killed. Buhay pa yung mga tao, dinadala sa kanila, doon na yata pinapatay yung mga karamihan dyan. Grabe to. It's a very ghastly scene that we can imagine. At some people are being targeted for execution and they're being turned over to some people. May mga kanya-kanyang kontrata. Hataw Balita Ngayon. Arestado ang 3 individual dahil sa pagbebenta at pamamahagi ng illegal na vape products ayon sa National Bureau of Investigation. Sa isa nagawang operasyon ng NBI noong Lunes, sinabi ni Director Jaime Santiago na kinumpiska ng NBI Special Task Force ang nagkakahalagang 30 million pesos na mga vape products sa Binyan City, Laguna. Nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong suspect na maharap naman sa kaso dahil sa paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at Cybercrime Prevention Act. Dagdag pa ni Director Santiago, patuloy ang ginagawa nilang investigasyon, lalo at ayaw magsalita ng mga suspect kung sino ang nasa likod ng mga illegal na vape. Ang mga nakumpiskang produkto ay imported at karamihan ay galing o gawa sa China. Aside from the actual vape shop, doon po sa vape shop, meron silang legal na mga tinitindang items sila. But then, once na nag-inquire ka, nag-offer sila ng mga hindi registered na vape. So with that, natukoy natin kung saan ito ni-store. That's why kahapon po, nag-conduct tayo ng bypass. Yung may-ari, ito, iniimbestigahan namin, hanggang ngayon, ayaw nila i-divulge kung sino may-ari. No? So, sila ang may possession, sila ang inaresto namin. But then, the investigation still continue. Hataw Balita Ngayon. Posibleng magsimula na sa susunod na buwan ang pagpapadala ng mga eksperto mula naman sa Philippine Navy patungong Japan para isagawa ang Joint Visual Inspection o JVI sa 6 na Abukuma class destroyer escorts na posibleng makuha ng Pilipinas mula naman sa Japan. Ayon sa Philippine Navy, binubuo ang inspection team ng mga surface warfare officers, sea system, experts, financial analysts, at logisticians. Sila ang mga eksperto sa kanilang larangan na susuri sa kondisyon ng mga barko. Tatagal ng hanggang 2 linggo ang inspeksyon. Layunin ng JVI na suriin ang kondisyon, kakayahan at sistema ng mga barko upang matukoy kung gaano pa katagal itong maaring magamit. Anong bahagi ang kailangan i-upgrade at magkano ang posibleng gastos ng pamahalaan para rito. Samantalang nilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi pa tiyak ang pagkuha sa mga barko. Dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at evaluation. It will have to depend on the fit that it will have with our present fleet and how we can integrate them if at all, if ever, rather.
So I'll wait for the report of it. Well, of course, it will add to the fleet size, but that will depend on whether we need to spend money for weaponizing it, for interoperability, for secure communications. Plus, that's an additional 5 vessels where we are still waiting for 8 to come. Hataw Balita ngayon. Naniniwala naman si dating DH Party List Representative Bernadette Herrera na dapat imbestigahan sa Kamara ang mga hindi nababayarang claims ng Department of Health sa mga pribadong ospital. Ayon kay Herrera, kailangan alamin ang naging sanhi nito, lalo na at malaki ang mawawala sa mga mahihirap na Pilipino kung hindi na rin tatanggap ng guarantee letters ay ilang mga private hospital sa bansa. Ayon naman kay Private Hospitals Associations of the Philippines President Jose Rene de Grano, nakausap na nila ang Department of Health, partikular na sa Region 4A, tungkol sa 418 million pesos na hindi nababayaran claim sa 39 na hospitals sa Batangas. Hinihintay na lang na ilang private hospitals mula naman sa Department of Health o DOH ang bayad sa hospital bills. Dito sa DOH, wala kaming alam kung is it questionable claims, bakit hindi binabayaran ng DOH. That's why we filed for a resolution. Si Congressman Robert Nazal filed House Resolution number 34 to conduct an investigation for once and for all, masagot ng DOH sa amin kung ano ang naging problema nila, kung bakit hindi sila nagbabayad or nagkaroon sila ng mga pending payables sa ilang private hospitals. Minsan kulang sila sa manpower. Nabanggit din nila na medyo nagdagsaan ang dami ng guarantee letters kaya hindi agad sila makakope with the amount. So ang sinabi nila, they are doing something about it at pinapa-fast track nila ang pagpaprocess ng mga kanilang payables to the hospitals. Hataw Balita ngayon. Nasa mahigit 4 na tonelada ng iligal na droga, katumbas naman ito, o katumbas ito nasa mahigit 13 billion pesos ang nakompiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA simula noong Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa PDEA, mas marami ang kanilang nakuha ngayong taon matapos ang magkakasunod na insidente ng floating shabu na natagpuan sa ilang baybayin sa probinsya sa Luzon at nakitang fishing vessel na may kargang iligal na droga. Sa tala ng PDEA, nasa 1.7 tons ng iligal na droga ang nakumpiska sa kabuuan ng 2024. Ngunit, nito pa lamang Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon, 2025, nasa 4.3 tons na ang nakuhang mga illegal na droga. If we are looking at the packages na nakuha natin sa fishing vessel plus dun sa floating shabu, parehas po yung packaging po nila. Saan po nanggaling po ito? Dun po sa may Golden Triangle area. So, kung tatanungin po saan po ba yung Golden Triangle area, ito po yung boundaries ng Myanmar, Thailand, and Laos. So dun po nanggaling yung mga lumutang na shabu. Dun din po nanggaling yung mga na-confiscate po dun natin sa fishing vessel na may na-aresto po tayong isang individual. Hataw Balita ngayon. Umabot sa halos 100 milyong piso ang nakolektang multa ng Land Transportation Office o LTO sa mga lumabag sa Seatbelt Use Act of 1999 noong nakaraang taon. Sa isang panayam, binigyan din ni LTO Executive Director Attorney Greg Puwa na mahigpit pa rin ipinatutupad sa mga sasakyan ang seatbelt law at marami pa rin nahuhuli. Sa ilalim ng batas na ito, umaabot na sa 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang maaring ipataw na multa sa isang violator, depende sa dami ng kanyang paglabag. Hataw Balita ngayon. Inaresto ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang 40 anyos na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 noong Lunes, July 7. Patungo sana ito sa Cotabato. Ayon sa mga otoridad, nakitaan ito ng isang improvised firearm na bawal dalhin sa loob ng paliparan. Maaaring makapagpaputok ng .22 caliber na bala ang illegal na armas. Natuklasan ito matapos ay isinagawang routine X-ray screening sa bagahe o baggage make-up area.
Nakabalot ito sa isang interior na gulong at plastic. Nasa kustodiya na ng NAIA Police Station 2 ang pasahero. Hataw Balita ngayon. Itinuturing ng banta sa pambansang seguridad ang patuloy na paglaganap ng mga misdeclared na produkto na pilit ipinupuslit sa mga pantalan ng bansa. Matapos ang sunod-sunod na inspeksyon ng Department of Agriculture, katuwang ang Bureau of Customs, tone-toneladang mga produkto ang patuloy na nasasabat sa mga nagdaang araw. Kaugnay nito sa isinagawang inspeksyon ng DA at BOC sa Port of Subic kahapon, kahon-kahong smuggled mackerel at tunit-toneladang sibuyas at carrots at nasabat naman ng ahensya mula sa 10 container van. Ayon sa opisyal, dahil China ang nakikitang pinagmumulan ng halos lahat ng mga smuggled shipment, tinitingnang opsyon din ng ahensya ang paglapit at pagkikipag-usap sa Chinese ambassador sa bansa. Usap-usap kami, talagang dedicated lahat sa utos ng ating Pangulo na habulin talaga itong mga kumpanya na nahuli na. No, at hopefully before the end of the year may makita tayo medyo marami-rami sanang nakaposas. Hataw Balita ngayon. Ligtas na ang 17 Filipino crew mula naman sa MV Magic Seas na inatake ng mga rebelde nitong linggo. Nailigtas sila matapos ang pag-atake ng mga armadong rebelde sakay ng 8 speedboat sa Yemen. Matapos abandonahin ang nasirang barko, na-rescue ang mga tripulante at dinala sa Djibouti, East Africa. Ayon sa DMW, patuloy nilang minamonitor ang sitwasyon ng iba pang barko sa rehiyon, kabilang ang MV Cordillera na inatake rin noong linggo, ngunit walang sakay na Pilipino. Binibigyan din ng kagawaran ang obligasyon ng mga ship owner at manning agencies na i-report ang kanilang mga voyage schedules, gayon din ang pangalan ng mga Pilipinong marino sa OFW welfare system. Lucky na damage yung ship and was abandoned, and now the crew are headed home, so we're hoping to have them home soon. Para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Queenie Rivera, wala naman sa Chicago, USA. Queenie, good morning. Patuloy ang sinasagawang pagsusuri ng Royal Commission on Inquiry ng New Zealand sa naging pagtugon ng pamahalaan sa nakaraang pandemya at sa mga epekto nito sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Ngayong linggo nakatuon ang pagdinig ng Royal Commission on Inquiry sa New Zealand sa mga naging hakbang ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Partikular na ang pinalawig na lockdown noong 2021 sa Auckland at Northland. Gayon din ang mga mandato ukol sa pagbabakuna at kaligtasan ng publiko. Batay sa tala ng mga otoridad, umabot sa 63,000 ang naitalang paglabag sa lockdown sa ilalim ng Alert Level 4, 3 at 2. Isa sa mga nabigyang pansin ay ang hindi malinaw na mga panuntunan sa pagpapatupad ng police road stops na nagdulot ng kalituhan sa mga pulis at mamamayan. Sa naturang pagdinig, inilahad rin ng mga kinatawan ng disabled community ang diskriminasyong naranasan ng mga taong may kapansanan noong panahon ng pandemya. Ayon kay Barry Digest, co-chair ng Auckland Council Disability Advisory Group, ang pagiging exempted ng ilang PWD sa pagsusuot ng mask at ang pagbabakuna ay naging dahilan upang sila ay maging target ng pang-aabuso at hindi pagkakaunawa ng lipunan. Samantala, iginiit ni Dr. Fiona Bolden, isang general practitioner, na mas maraming buhay ang maaaring mawala kung hindi ipinatupad ang mahigpit na lockdown at maaaring hindi kinaya ng health system ng bansa ang matinding pagtaas ng kaso ng COVID-19. Gayun din, binigyang diin ng mga elderly advocates ang malaking hamon ng digitalization ng mga pangunahing serbisyo noong lockdown, na ayon sa kanila ay nakapagpahirap sa mga matatanda sa pag-access ng mahahalagang pangangailangan at impormasyon. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.
Taliwas sa inaasahan ng karamihan na pagbaba ng interest rate, ipinasya ng Reserve Bank of Australia o RBA na walang ipatutupad na pagbabago sa kasulukuyang rate na 3.85%. Minarapat ng RBA na hintayin ang resulta ng June quarterly inflation data kung ito ay sang-ayon sa forecast ng bangko. Ito ang humahataw na balita ni Danny Fitdeleva. Hindi ibinaba ng Reserve Bank of Australia o RBA ang cash rate sa ginanap nitong board meeting kahapon, July 8, 2025. Subalit hindi ito ang inaasahan ng mga financial market analysts na nagbigay ng halos 96% na posibilidad na magpapatupad ng 0.25 percentage point rate cut ang RBA. Ayon sa pahayag ng bangko, hihintayin muna nito ang June quarterly inflation data na ilalabas sa July 30 upang matukoy kung nananatiling on track ang inflation patungo sa target na 2.5% bago ang susunod na pulong sa August 12. Iginiit ni RBA Governor Michelle Bullock na mahalagang mapatotohanan ng datos ang forecast ng bangko bago magpatuloy sa panibagong rate adjustment. Binigyan diin ni Bullock na nakapagtala na ang RBA ng 2 rate cuts ngayong taon noong Pebrero at Mayo. Mula sa dating 4.35% noong Nobyembre 2023, kasalukuyang nasa 3.85% ang interest rate sa Australia. Samantala, ayon kay Federal Treasurer Jim Chalmers, ikadidismaya ng milyong-milyong Australians ang desisyong ito ng bangko. Gayunman, hindi aniya bahagi ng kanyang tungkulin ang manghula sa galaw ng interest rates sapagkat ito ay isang independent na pasya ng RBA. Danny Fitdeleva, humahataw sa balita ngayon. Tumanggi si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ng pagbuo ng Estado ng Palestine. Iginiit ng punong ministro na dahil ito sa bantang pangseguridad. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Tinutulan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagbuo ng Estado ng Palestine na aniya posibleng maging launchpad ng panibagong pag-atake sa Israel. Sa kanyang pagbisita sa White House, iginiit niyang dapat manatili sa Israel ang buong kontrol sa seguridad kahit may karapatan ang mga Palestino na pamunuan ang sarili. Tinukoy ni Netanyahu ang pag-atake ng Hamas noong October 7, 2023 bilang babala sa maaaring mangyari kung magkakaroon ng Palestinian state, isang Hamas state na nagdudulot umano ng terorismo. You know, after October 7th, people aren't likely to say, let's just give them another state. It'll be a platform to destroying Israel. Nang tanongin ukol sa two-state solution, ipinasa ni US President Donald Trump ang tanong kay Netanyahu. We'll work out a peace with our Palestinian neighbors, those who don't want to destroy us, and we'll work out a peace in which our security, the sovereign power of security, always remains in our hands. Now people will say it's not a complete state, it's not a state, it's not that. We don't care. Samantala, isinusulong ng Likud Party ang pag-annex ng West Bank bago ang July recess ng Knesset. Kasabay nito, umani ng batikos ang panukala ni Trump na paalisin ang mga Palestino mula Gaza. Iniulat ng Israel na 1,200 ang napatay at 251 ang binihag sa Hamas attack, habang nasa higit 57,000 naman ang nasawi sa opensiba ng Israel sa Gaza, ayon sa Gaza Health Ministry. Habang kumakain ng state dinner sa White House, nagsasagawa naman ng dituwirang negosasyon sa Qatar ang Israel at Hamas para sa posibleng tigil-putukan at kasunduan ukol sa mga bihag na sinusuportahan ng Estados Unidos. Oraline Quijano, humahataw sa balita ngayon. Hiniling ni Canadian Finance Minister François Philippe Champagne sa lahat ng ministries sa Canada na maghanap ng paraan para makatipid, suriin ang mga gastusin sa mga programa, bawasan ang pagkakapareho ng mga gawain at ilipat ang mga pondo sa mga prioridad na proyekto. Ito ang humahataw na balita ni Noel Polarco. Layunin ng
ng budget cuts ng Canada na tiyakin ang disiplina sa pananalapi ng gobyerno. Inaasahan ng 7.5% na bawas sa paggasta sa 2026 to 2027 na tataas sa 10% sa sumunod na taon at 15% pa sa kasunod. Nangako si Prime Minister Mark Carney ng malaking pondo para sa depensa, pabahay at iba pang proyektong pambansa. Gayunman, target din niyang balansehin ang budget pagsapit ng 2028 to 2029. Ayon sa mga ekonomista, maliban kung may malaking pagtitipid o mas mabilis na paglago ng ekonomiya, posibleng lumaki pa ang deficit. Sinabi ng isang opisyal na layo ni Carney na gumastos ng mas kaunti at mamuhunan ng mas marami, kaya't inatasa ng mga ministries na suriin ang kanilang budget at programa at tukuyin kung alin ang uulitin sa ibang antas ng pamahalaan. Hinihingi rin na ilahad ang 3 pangunahing prioridad ng bawat ministry at ilipat ang pondo patungo rito. Inaasahang ihahain ng Finance Ministry ang bagong budget sa Parliament sa unang bahagi ng Oktubre. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Binatikos ng mga kumpanyang nasa space industry ang pagbabawas sa budget ng satellite traffic system. Nananawagan ang mga ito sa US Congress na baliktarin ang kanilang desisyon. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Isang malaking panawagan mula sa space industry, kabilang na ang SpaceX at ang Kuiper unit ng Amazon, nananawagan sa Kongreso na baligtarin ang planong pagpuputol ng pondo para sa isang mahalagang programa ng kaligtasan sa satellite. Sa isang liham na ipinadala sa Senate Committee na nangangasiwa sa NOAA, nagbabala ang mga grupo mula sa industriya ng kalawakan na ang pagwawakas ng Traffic Coordination System for Space o TRACS ay maglalagay sa panganib sa mga US satellite operator at magpapahina sa posisyon ng Amerika bilang global leader sa space traffic safety. Sa ilalim ng Trump administration, inihain ng White House ang 2026 budget na magbabawas ng pondo para sa NOAA's Office of Space Commerce mula $64 million pababa sa $10 million. Kung may isa sa katuparan nito, mawawala ang TRACS, isang sistemang pinamumunuan ng mga sibilyan na layuning maiwasan ang banggaan sa lumalaking bilang ng mga satellite sa orbit ng Earth. Ayon sa mga eksperto, kung mawawala ang sistemang ito, maiiwan ang Estados Unidos habang ang Europa at China ay nagpapatupad na ng kanilang sariling mga space traffic control networks. Ayon kay Audrey Schaefer ng Slingshot Aerospace, kung walang pamumunong Amerikano, maaaring magkaroon ng isang magulo at mapanganib na orbital environment. Sinimulan ang TRACS noong 2020 sa ilalim ni Pangulong Trump bilang bahagi ng transition ng responsibilidad sa space traffic coordination mula sa militar papunta sa isang sibilyang ahensya. Kasalukuyang nasa beta phase ang sistema at inaasahang ilulunsad ng ganap sa susunod na taon, maliban na lang kung matutuloy ang pagbabawas ng pondo. Binabatikos ng mga tutol sa pagbabawas ng pondo na ang Space Situational Awareness o SSA ay isang pampublikong serbisyo na dapat manatiling responsibilidad ng gobyerno at hindi lamang ipaubaya sa mga pribadong kumpanya. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng consular outreach mission sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia mula July 18 hanggang 20. Samantala, magkakaroon naman ng photography exhibit sa Dubai, UAE na may temang Portraits Without Borders. Ito ang mahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Sarado ang Embahada ng Pilipinas sa France sa darating na July 14 bilang pagdiriwang ng Bastille Day. Muli namang magbubukas ang pasuguan sa July 15, Tuesday. Maaari namang tumawag sa 33-680-115271 para assistance to national concerns at sa 33-620-592515 naman para sa consular concerns. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia mula July 18 hanggang 20, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong pagkakaloob ay ang passport services, travel documents, report of birth at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia sa facebook.com/PH in Malaysia.
Samantala, iniimbitahan naman ang ating mga kababayan sa Dubai sa photography exhibit na may temang Portraits Without Borders. Bukas ito sa publiko hanggang July 18 sa Rizal Hall ng Philippine Consulate sa Dubai. Available na for release sa mga newly arrived e-passports sa Philippine Embassy sa Brunei. Maaari maklaim ang inyong mga passports mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ng inyong lumang passport at resibo sa araw ng inyong passport release. At para sa kumpletong listahan ng available passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/phinbrunei. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Chicago, ako si Queenie Rivera. Magandang araw. Maraming salamat, Queenie! At ganoon din kay Lynn Perez. Makakapanayam natin ngayong umaga si Dr. Teresito Bacolco, Director of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, upang pag-usapan. Kumuha tayo ng update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Taal. Magandang umaga po sa inyo, Director. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Opo. At this point po, ano po ba ang pinakahuling obserbasyon ng inyong tanggapan sa aktibidad po ng Bulkang Taal? At may posibilidad na po ba na pumutok ito sa mga susunod na linggo o araw? Director, thank you. Po, nasa alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal, and may na-observe pa rin tayo na patuloy na volcanic tremor since July 6 pa rin po. This started last July 6 at until now it's ongoing pa rin yung volcanic tremor. At may bahagyang pagtaas ng seismic energy release. Ito yung na-record natin since July 6 din. Kaya hindi pa natin naalis ang posibilidad na magkaroon ng minor or even minor phreatic or even phreatomagmatic eruption sa mga susunod na araw o linggo. Kahit naman po at alert level 0, may posibilidad pa rin na magkaroon ng phreatic eruption anytime. Kaya patuloy po natin binabantayan ang Taal Volcano. Okay, Director, paano nyo po ba inihahanda? Paano inihahanda na inyong tanggapan yung mga residente? Ano po? Pati na yung mga lokal na pamahalaan doon sa paligid ng Taal na siyempre, yung banta ng posibleng pagsabog po. Okay, so regular po kaming nagpapadala ng advisories, situation reports at updates sa mga LGUs at sa NDRMC para may parating agad sa mga barangay at residente. And kami rin po, active din po kami. This is the formal channel. We also have informal channels like the use of Facebook and Twitter and other social media accounts namin. So, kaya we're actively disseminating this information sa ating mga residente at saka mga LGUs. Pinapaalala rin namin sa ating mga residente living around Taal Volcano na bawal po silang pumasok sa Taal Volcano Island dahil ito ay isang permanent danger zone. And hinihikayat po namin ng mga LGU na ihanda ang kanilang mga contingency plans at ang publiko na laging maging alerto sa mga abiso. And Director, bukod sa Bulkang Taal, ano-ano po bang aktibong bulkan dito at sa ating bansa ang kasalukuyang binabantayan po na inyong tanggapan? At ano ang antas ng kanilang aktibidad sa ngayon po? Okay, so meron tayong 24 active volcanoes pero hindi naman lahat yan may alert level. So 4 lamang right now ang may alert levels bukod sa Taal na nasa alert level 1. Ang Canlaon Volcano din ay nasa alert level 3 ang Canlaon Volcano. Ang Mayon naman ay nasa alert level 1 at ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1 din. So again, patuloy po natin binabandayan ang mga ito at iba pang aktibo nating bulkan 24/7. Yung apat na active po na binabantayan ninyo, ano-ano itong mga apat na ito, Director? Canlaon Volcano nasa alert level 3, ang Mayon Volcano nasa alert level 1, and Bulusan Volcano nasa alert level 1 din. And yung pang-apat, yung Taal Volcano nasa alert level 1. So the rest of other active volcanoes that we have, meron tayong 24 active volcanoes. The rest of the other 20 volcanoes, kasi yung 4 may alert levels, yung 20 ay wala. Nasa alert level 0.
Itong nabanggit niyo po yung Canlaon, nabanggit niyo po yung Mayon, nabanggit niyo po yung Bulusan. Dito sa tatlo na ito, alin ang medyo aggressive? I don't know kung tama yung pagka-formulate ko po ng tanong. Okay, so tama na po yung pagka-formulate niyo po ng tanong. Ang Canlaon Volcano po, ang medyo mataas yung posibilidad na magkakaroon ng malakas na pagsabog kasi nasa alert level 3 po tayo. Ang ibig sabihin po kasi ng alert level 3 ay intensified unrest or magmatic unrest. So the possibility of explosion within the next few days or few weeks ay nandoon pa rin. Are we expecting major eruption pa rin mula dito sa Canlaon po, Director? Yes, we still expect a major eruption from Canlaon Volcano kasi nasa alert level 3 po ito. Okay. At this point po, Director, ano po yung gusto nyong ipaalala, mga reminders, announcement man sa ating mga kababayan, especially ito pong mga 4 na bulkan na binabantayan po ng inyong tanggapan? Okay, so paalala po natin sa ating mga kababayan na sundin po ang advisories natin. Huwag po silang pumasok sa permanent danger zones. For Taal Volcano, it's the Taal Volcano Island. Huwag po sila pumasok doon kasi again, anytime pwede pong magkaroon ng phreatic eruption. For Mayon Volcano, it's a 6-kilometer permanent danger zone. For Canlaon Volcano, it's right in the permanent danger zone for Canlaon Volcano is 4 kilometers, but because it's on alert level 3, we extended the danger zone up to 6 kilometers. And for Bulusan Volcano, yung permanent danger zone niya is 4 kilometers. Again, bawal po silang, recommend po natin na huwag po silang pumasok dito sa mga permanent danger zones. And huwag din po silang maniwala sa mga fake news o mga haka-haka tungkol sa bulkan. Makinig lamang po sila sa advisories na nanggaling po sa aming tanggapan, sa LGU at saka sa INDER-MC. So palagi po nating tandaan na ang kaalaman at kahandaan po ay susi po para sa ating kaligtasan. Director, sandali lang po, ihabol ko ito. Kung bawal yung pagpasok diyan sa may Taal, di ba po may isa tayong binabantayang balita. I just want to be honest about this. Di ba po, yung pagpunta ng mga divers papunta diyan sa may Taal, saan lang sila po pwede? Because di ba may issue yung mga tinapon daw, allegedly, na mga bangkay dahil ito yung mga nandaya sa sabong at napatay. Okay, o pinatay. Paano po yung arrangement dito? Kasi balita natin may gagawing operasyon dyan. Hindi na po sa pinagbabawal doon sa Taal Lake kasi outside the permanent danger zone na po yung lake. Ang pinagbabawal lang po natin at nirecommend natin is the Taal Volcano Island. And even may recommendation po tayo, it's still the call of the LGU kung ililift nila yung recommendation natin or isusundin nila yung recommendation natin. So wala po nagbabawal sa kanila. Again, ang recommendation natin is the Taal Volcano Island, not the lake. Okay, so meaning to say, it's clear, once and for all, yung lugar na binabanggit, hindi po sakop ng ipinagbabawal ng inyong tanggapan. Yes po, hindi po sakop sa permanent danger zone yung lake, yung Taal Caldera Lake, kung saan may mga fish pens, may mga mangingisda. Okay, thank you very much for that clarification. Maraming salamat po, Director Teresito Baculcol, Director of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Magandang umaga. Keep safe, sir. Maraming salamat din po. Isinagawa ng Department of Education ang Regional Kick-Off Campaign na Lakas ng Gatas sa San Fernando, La Union. Ito ay upang bigyan diin ang mahalagang papel ng gatas sa malusog na katawan bilang susi sa talino ng mga mag-aaral. Si Toto Fabros humahataw. Sabay-sabay na uminom ng gatas sa mga mag-aaral sa San Fernando South Central Integrated School. Kasabay ng paglulunsad ng Regional Kick-Off ng Department of Education, Lakas ng Gatas kahapon na pinangunahan ng School Division Office. Isinusulong ng DepEd ang nationwide milk feeding program na bahagi ng implementasyon ng school-based feeding program sa ilalim ng masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act o Republic Act No. 11037.
bahagi ng programa ang pagbibigay ng libreng gatas sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan o severely wasted. Ang pagkatuloy-tuloy ito ay ginawa namin parang performance task sa mga bata. It is a supervised milk break. Pag supervised kasi sabay-sabay umiinom ng gatas ang lahat. Natiyakin ang ating mga estudyante ay mayroong palusog na pangangatawan sapagkat naniniwala tayo na ang malusog na pangangatawan, magandang isipan ay makakamit ng ating mga kabataan kung sila ay umiinom ng gatas. Umaasa ang mga tagapagtaguyod ng lakas ng gatas na hindi lamang lalakas ang mga bata sa katawan, kundi lalakas din sa kinabukasan. Toto Pabros, humahataw sa balita. Ngayon, isinasaalang-alang naman ng Pamunang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang access rules para sa ride-hailing operators sa Airport Authority of the Philippines Area 4 ng Palawan. Kasunod dito ng mas mahigpit na control sa mga serbisyo ng transportasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero ng eroplano. Si Danny Monar, humahataw. Pinag-aaralan pa rin kung ano ang dapat gawin sa pagpayag sa mga ride-hailing service na makapasok sa City International Airport sa Palawan. Kasunod ito ng mas mahigpit na kontrol sa mga serbisyo ng transportasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero ng eroplano. Ayon kay CAAP Area 4 Palawan Financial Analyst at Area Concession In Charge Maria Lourdes Espartero, ang mga serbisyong ito ay kasalukuyang exempted sa kinakailangang sticker at access pass sa paliparan. Ngunit pinag-iisipan nila kung anong mga hakbang ang ilalapat. Ayon pa sa opisyal, ang mga ride-hailing service ay may direct booking kaya't hindi pwede na hindi sila payagan na papasukin. Sinabi pa ni Espartero na batay kasi sa kanilang concession manual na inaprubahan ng Director General, lahat anya na nagko-conduct ng negosyo sa loob ng paliparan ay dapat mag-sticker. Paliwanag ni Espartero na ang mga ride-hailing service ay hindi regular na pumapasok sa airport, ngunit dumarating lamang para sa pick-up o drop-off kung merong online booking, hindi tulad ng ibang transport service sa ilalim ng mas mahigpit na panuntunan. Sinabi naman ni CAAP Area 4 Palawan Manager Muhammad Nagan Nick Rascal na nagpunta na sa kanyang opisina ang mga operator na ito at na-endorso na niya ang kanilang kahilingan sa Maynila, ngunit 2 beses itong tinanggihan. Subalit nakikiusap niya ang mga ito na makapasok kaya't agad silang tinulungan. Danny Monar, humahataw sa balita. Ngayon! Sa loob lamang ng 5 araw, matagumpay na naibalik ng Philippine Coast Guard ang operasyon ng 6 na light stations sa lalawigan ng Romblon. Si Toto Fabros, humahataw. Matagumpay na naisagawa ang restoration ng 6 na mahalagang light station sa Romblon. Pinasimulan ito nitong Hunyo 30 hanggang Hulyo 4 ngayong taon. Kabilang sa mga nai-restore na light station ang Calatog Hills, Corcuera, Malbog, Gorda, Calabugo Point at Romblon Jetty. Isinagawa ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang installation, system repairs at component replacement para maibalik ang liwanag sa mga baybayin at mapalakas ang navigational safety sa buong Southern Tagalog Region. Ayon sa Maritime Safety Service Unit Southern Tagalog, dahil sa matagumpay na operasyon, tumaas sa 94.06% ang operational efficiency ng mga light station sa rehiyon. Isang patunay sa patuloy na commitment ng unit na tiyaking epektibo, visible at maasahan ang mga aid to navigation para sa ligtas na paglalayag. Suportado ang misyon ng iba't ibang unit ng Coast Guard kagaya ng Maritime Safety Service Command, Coast Guard District Southern Tagalog, Field Maintenance and Inspection Center Southern Tagalog at ang Aids to Navigation Service. Toto Pabros, humahataw sa balita. Ngayon, isusulong ng City of Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Cagayan ang paggamit ng digital database para sa agarang pagresponde, lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Ryan Salatandol, humahataw.
Sa naganap na City at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices second quarter regular meeting kahapon sa Capitol Compound ng Cagayan Province, iprenesenta ng Municipal Planning Development Officer ng LASAM ang paggamit ng digital database. Malaking tulong ang nasabing proyekto para agad matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan, lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo. Nakapaloob sa kanilang data ang bilang ng mga residente, kung saan at ilan ang nakatira, at nakakategorya rin kung ilang taon ang mga residenteng nasa isang bahay. Makikita rin sa data kung ang mga bahay ay nasa mapanganib na lugar, lalo na sa tuwing nakararanas ng pag-uulan na nakatutulong para agad na mabigyan ng abiso at maiwasan ang mga posibleng panganib sa mga residente. Bukod dito, agaran din nilang nalalaman kung ano ang mga tulong na dapat maipaabot sa mga residente dahil sa tulong ng nasabing database sa pamamagitan ng mga nakalagay na edad ng mga residente sa isang barangay. Kaugnay rito, susubukan naman ng ibang MDRRMOs na gawin ang paggamit ng digital database. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Pahira para sa mga tindera sa palengke sa Bulacan ang ipinapanukalang cashless payment sa ilalim ng Market Modernization Program ng DICT at ilang ahensya ng pamahalaan. Ilang mamimili sang-ayon naman sa mas madaling paraan ng pagbabayad. Ito ang humahataw na balita ni Nestor Torres. Hindi epektibo para sa ilang tindera sa Malolos Public Market ang isinusulong na cashless payment ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa ilalim ng Market Next Project. Ang proyekto ay bahagi ng Market Modernization Program ng pamahalaan. Katuwang ang iba't ibang ahensya gaya ng Department of Trade and Industry. Gayon din ang mga lokal na pamahalaan sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng access sa libreng internet ang mga retailer at consumer para sa mabilis na pagbabayad. Ngunit hindi sang-ayon dito ang ilang tindera sa palengke ng Malolos. Ayon kay Aling Jenny, hindi lahat ng tindera sa palengke ay may gadget na magagamit para sa cashless payment. Hindi siya effective kasi kagaya dito sa palengke, kailangan pa din na nahahawakan mo yung pera. Tsaka hindi naman lahat ng tindera willing na magbangko, magaganyan. Tsaka yung iba wala namang access sa computer, tsaka sa mga gadgets. Mahirap din para kay Aling Lilian ang ganitong paraan ng pagbabayad, lalo na at marami sa mga tindera sa palengke ay mga senior citizen na. Pera pa rin. Paano kung bibili ng 20 pesos? I-Gcash pa ba? Eh dito konti-konti lang. Hindi naman kagaya ng mga malalaki. Eh din 20, 10, 30. Pinakamalaki dito, 200. Hindi rin. Tsaka senior na kami. Hindi namin kaya yun. Kaya naman, ang market supervisor sa Malolos ay hindi pa rin makapagdesisyon kung sasama sila sa programang digitalization ng pamahalaan. Kasi siyempre nasanay sila dun sa normal na dating transaksyon na manual ang ganun. Ngayon, papunta tayo sa ganito na sistema, yung digitalization nga. Siyempre, lalo na yung matatanda, medyo maandap yun, masasya. Paano ba yan, ganyan ba? So, ang gagawin namin, next week, meeting tingnan namin kung ano yung mga feedback. Kung ano yung mga feedback, siyempre yung gagawa namin ng solusyon. Samantala, kung ang ilang kabataang mamimili naman ang tatanungin, sang-ayon sila sa panukalang gawin ang cashless payment sa mga palengke. Okay naman din po siya since less hassle po sa ibang mga gumagamit po ng online payment. Di ka na po hahawak ng pera since kung ano-ano din naman po ang hinahawakan pag namimili. Okay lang din naman po. Pag ganun nga po na magmamadali ka, mabilis po yung transaction na makapagpa-send ka na lang ng saktong payment. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon,
pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan 15:9, ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-9 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colubong, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.